May buntag niyo tanan. Gandang umaga sa inyo lahat. Ito na naman si Mario. May bagong lesson tungkol sa Bitcoin. Ang pag-uusapan ho natin ngayon is about Bitcoin hodlers. Ang spelling ng hodlers is H-O-D-L-E-R-S. Sino ba itong mga hodlers na ito? Ano sila? Anong ibig sabihin ng hodlers? Gusto ko lang ikwento, isa rin ako dito. Ibig sabihin, ang hodlers are mga naniniwala sila sa Bitcoin at saka pagbili nila, hindi sila nagbebenta. Hinahawakan lang nila yung Bitcoin hanggang sa hanggang. So patagalan, talagang long term. At saka hindi sila natatakot kahit na, kasi alam mo yung Bitcoin is very volatile. Pinag-usapan na natin lahat. Meron akong lesson tungkol sa Bitcoin volatility. Ang presyo ng Bitcoin tumataas, let's say 20% in one day, and then the next day babagsak na 30%. So parang roller coaster ride ang Bitcoin, nakakatakot. So kung hindi ka sanay nun, maraming tao natatakot ng roller coaster. So kung hindi mo kaya yun, huwag ka sumakay sa roller coaster. Pero kung hodler ka, baliwala sa iyo yun. Kasi meron kang conviction, in the end, ang Bitcoin tataas ang presyo. So, saan galing yung hodler na yan? Ang term hodler, H-O-D-L, nag-umpisa yan kasi sa merong Bitcoin forum noon in 2013, which is about 11 years ago. Merong isang membro na misspell niya. Instead of holding Bitcoins, na-spell niya ng H-O-D-L na hodl. So, ang ginawa nila, yung ibig sabihin ngayon, yung lumabas yung spelling na yun, yung mga tao naman, ginawa nila as parang slogan yun or parang fighting word. So, ang ginawa nila, hodl means hold on dear life, H-O-D-L. So, ibig sabihin nun, kahit na ano mangyari, huwag mo ibenta yung Bitcoin mo. Hold on dear life. So, kahit na bagsak yung Bitcoin, kahit na parang tingin mo, mauubos na yung pera mo, hawak ka pa rin ng hawak. So, yan ang fighting cry ng mga hodlers. Hold on dear life. Kahit na ano mangyari, i-hold nila. In the end, tama ang mga hodlers. Tumaas ang presyo ng Bitcoin. Every 4 years, kahit na bumagsak yung Bitcoin, they still beat the all-time high. So, ang presyo ng Bitcoin galing zero, naging, ano na ba ngayon? 63,000. Bumagsak kasi alam mo nangyayari, may gera sa Israel. So, yung balita na yun, bumagsak. So, it's probably 62,000 na ngayon. Pero isipin mo galing zero Bitcoins, hindi pa masyadong matagal. Nag-umpisa lang ito ng 2008. So, 15 years. Hanggang ngayon, naging 63,000 na ang Bitcoin. Ano ba mga characteristics ng mga hodlers? Ang pinakaunang characteristics ay meron silang conviction. Ang conviction nila na tataas talaga ang presyo ng Bitcoin. Yan talagang naghahawak sa kanila, na nagsasabi sa kanila. Yan ang faith nila na no matter what, tataas ang presyo ng Bitcoin. So, pangalawang conviction, characteristic nila, yung mga ugali nila is meron silang pasensyado sila. They have patience. Alam nila na in every 4 years tumataas ang presyo ng Bitcoin. So, alam nila they have to have patience para to have a long-term outlook. So, that's pinaka-importante sa kanila yon. They have to have conviction and they have to have patience. And pangatlo, alam nila na sila ang may hawak ng Bitcoin, na sila ang may control sa assets nila, na hindi ang gobyerno or some corporation. Kagaya ng mga ibang corporation, alam mo, binibenta nila yung mga stocks nila kuminsan or bumabagsak, nagiging bankrupt. Or kung kontrolado ng pera, kontrolado ng gobyerno, pwede nilang ipaliit ang presyo ng, or gawa sila ng gawa ng pera. Pero ang Bitcoin,
paghahawak nila ng Bitcoin, sila ang control ng Bitcoin nila. They don't have, dalawa lang ang choice nila, either ibenta o hindi, and decided na to ibenta. Ang importante, ang pang-apat, meron silang long-term vision. Alam nila, kasi alam nila every 4 years nag-halving ang Bitcoin, and every 4 years ang presyo tumataas ng tumataas. So hinihintay nila yon. Alam nila in the end talagang tataas ang Bitcoin. So because of that, hindi sila natatakot. Merong term na tinatawag na diamond hands. Kasi karamihan ng mga hodlers, hindi company, yung mga retail investor lang. Ibig sabihin ng retail investor, yung mga maliliit na tao kagaya ko, kagaya mo, na hindi part ng ETF, hindi part ng mga corporation, hindi part ng mga gobyerno na bumibili. Sila lang maliliit na tao kagaya natin na bumibili ng pakonti-konti na alam natin in the end. So kung marinig mo yung term diamond hand, ibig sabihin na meron kang kamay na matigas, parang diamond na hindi babasag. So kailangan kung hodler ka, kailangan meron kang diamond hand na no matter what, kahit na may gera, kahit na anong mangyayari, hindi mo ibibenta yung Bitcoin mo. And isa na ako nun. In fact, dumadagdag ako through dollar cost averaging. So because of that, nakakatulong talaga ang mga hodlers in stabilizing Bitcoin. Alam mo naman na volatile ang Bitcoin eh. So hopefully kung padami mga hodlers, mai-stabilize natin ang presyo ng Bitcoin na hindi na masyadong volatile, so mga tao hindi na matatakot. So because of the hodlers, nasusuporta natin yung presyo na alam mo merong presyo na talagang tumataas. Yung security ng Bitcoin, inaalagahan nila kasi alam mo may mga hodlers na nagbabantay, and the same time may nag-hodlers na gusto nilang nag-spread ng word, nag-evangelize, nag-spread ng word ng Bitcoin, kinikwento nila sa mga kaibigan nila, mga kamag-anak nila, at saka kahit sino makikinig na bumili ng Bitcoin. Yan yung mga hodlers. Isa na ako nun. Kaya nga ginagawa ko itong video na ito para akong nag-evangelize sa Bitcoin na sinasabi ko na makakatulong talaga. At saka pangalawa, sila ang lumalaban sa FUD. Yung last lesson ko, pinag-usapan natin yung FUD, which is fear, uncertainty, and doubt. So yung hodlers sila ang kumukontra nun. So in the end, if everybody becomes hodlers, malalaman niya anong ibig sabihin ng hodlers. Kung tayong lahat magiging hodlers, in the end, mananalo tayo. You just have to have that conviction. Paulit-ulit ko, meron kayong conviction na Bitcoin tataas in the end. So, kung hindi kayo matatakot, meron kayong diamond hands, we can go on this journey, and in the end, we're gonna win. Knowing Bitcoin is very volatile, just keep up your faith. In the end, Bitcoin is gonna go up in price. Lalo na ngayon na merong gera sa Israel, buwabagsak ang Bitcoin. Not only Bitcoin, but so many other things bumabagsak. So ngayon natetest yung mga faith ng mga tao, yung conviction nila. So if they have diamond hands, they can go through this, and in the end, mananalo tayo. Okay, tapos na yung lesson ngayon. Maraming salamat, and don't forget to subscribe. Thank you. Bye-bye.